ating bubuksan ang ating pong Lord's Day. Ang pag-usapan po natin ngayon ay patungkol sa inihayag ng banal na kasulatan. Ito po ay patungkol sa bunga ng pagpapatawad ng Diyos o ang kanyang pagpapalangsala o justification. So kung babalikan natin yung mga aral, lalong-lalo na yung chapter 4, ay ipinakita doon na tayo po ay ipinawalangsala sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. So it's all about justification by faith alone. We are justified by faith. Kamakailan ang ating dating senador Laila de Lima ay napawalangsala sa lahat ng mga ikinaso laban sa kanya. 3 counts of cases. Dahil sa kawalan ng ebidensya, siya po ay napawalangsala. Kung matatandaan natin, lahat ng ikinasa sa kanya ay mula lamang sa mga salita ng tao na hindi napapagtibay ng anumang ebidensya o yung tinatawag nating corroborating evidence o nagpapatibay sa mga testimonya ng tao. So, ang nangyari kay Senator Laila de Lima, may mga ayon sa husgado, mayroong mga nag-testify laban sa kanya, which is a false testimony, na kinuha sa kanilang kapanahunan, ngunit ito ay mula lamang sa mga salita ng tao at hindi ito napagtibay ng anumang ebidensya laban sa kanya. Kung kaya ang korte ay humatol na siya po ay walang kasalanan. Ang kanya, hindi nakarating ang hatol dahil sa kawalan ng pagpapatibay ng mga testimonyang laban sa kanya. Taliwas ito sa ating kalalagayan sa harap ng ating Panginoon patungkol sa ating kasalanan. Ang Book of Romans sa mga unang bahagi nito ay ang chapter 1 to 3 ay nagpapahayag ng testimony ni Pablo patungkol sa kasalanan ng tao. Sinabi niya na ang lahat ay nagkasala at haharap sa hukuman ni Kristo na may hatol na kamatayan. Unlike sa mundo natin ito, pwede ang tao magbigay ng kanyang testimony, maaaring totoong testimony, false testimony, pero dahil walang ebidensyang maipakita laban sa tao, napapawalang-sala ang tao. Pero sa harapan ng Diyos, mabigat ang ebidensya ng Diyos sa atin at tayong lahat ay nagkasala at walang sino man sa ating karapat-dapat sa Kanya. At lahat tayo, kahit gaano ka man mukhang mabuti sa mundong ito, ang hatol ng Diyos sa atin ay kamatayan. So therefore, kaya yan ang isang katotohanan, nung ipinanganak tayo, ang susunod na magiging bahagi ng buhay natin ay ang kamatayan. Hindi natin alam kung kailan darating yon. Yung iba, ilang araw lang namatay, linggo, taon, at maraming taon, saka lang sila namatay. Pero ang sigurado, merong kamatayan dahil sa kasalanan. Bagamat ang tinutukoy ko ay pisikal na kamatayan, pero lahat ng taong ipinanganak sa mundong ito ay may espiritual na kamatayan. Patay ang tao sa espiritu. Kaya maging sa kanyang kamatayan, ito rin ay maghahatol sa harapan ng Diyos ng kahatulang kamatayan o pagdadala sa kanya sa impyerno na siyang binabanggit ng banal na kasulatan. So ang Book of Romans sa mga unang bahagi nito sa chapter 1 to 3 ay nagpapahayag ng mga testimony patungkol sa kasalanan ng tao. Sabi rito, ang lahat ay nagkasala, walang sino mang karapat-dapat sa atin sa harap ng Diyos. Ang Biblia rin nagsasabi mula sa Psalms 130 verse 3, if you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? Dito, ginamit din yung word na stand na gagamitin natin sa Roma kanina. Sabi ron, kung ang Diyos, minarkahan niya ang tao, meron siyang record of sins. Recorded ang lahat ng kasalanan natin. Sabi nga ng Biblia, kahit nga ang batang nasa loob ng tiyan ay tumalikod na sa Diyos. So lahat ng kasalanan ng tao recorded. Okay? Now one day, sabi niya rito, sino kaya ang taong may kakayahang tumayo sa harapan ng Diyos if God marked his iniquity? Kumbaga, meron ng hatol ang Diyos bilang husgado na lahat tayo
ay mapupunta sa kamatayan. And if God marked iniquities in man, who could stand before God? Sa makatuwid, tayo lahat ay di makatatayo sa harapan ng Diyos dahil sa ating mga napatunayang kasalanan. Kung kayo ay nakapunta sa kulungan, no? Matagal na panahon din akong nakapag-serve sa municipal jail at saka sa provincial jail bilang mga ngaral. So, sa aking mga karanasan dyan sa ilang taon kong pag-ministry sa loob ng kulungan, ang ilan sa inyo ata nasama ko pa dyan. No? Kasi yung mga nasama ko dati sa provincial jail. Kaya tayo na. Lahat ng taong nasa loob ng jail, pag kinausap mo, pag tinanong mo, ang laging sasagot nila sa iyo ay wala silang kasalanan. Wala po kaming kasalanan. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. No? Kasi marami rin napasok doon. In fact, meron akong naging kaibigan doon. Bagamat naging kaibigan ko lang siya sa mga ituwing panahon, ay naniwala naman ako sa kanya dahil siya ay mukhang maganda yung kanyang testimonya. Siya isang NPA na noong panahon na yon, hindi ko na maalala yung panahon talagang pinapapatay sila. Though inamin niya na siya isang NPA, and in fact may mga nakakapasok sa jail ng mga NPA at sila ay hinihikayat pa rin na maglingkod sa NPA kahit nasa loob ng kulungan. So those are, may mga testimonya ako narinig lang. Pero lahat sila nagsasabi na wala akong kasalanan. Okay? Now, sa buhay Krisyano, kapag ikaw naman ay isang Krisyano, ang sabi ng Biblia, hindi natin pwedeng sabihin sa harapan ng Diyos, wala akong kasalanan. Pag sinasabi natin sa harapan ng Diyos, wala akong kasalanan, ito ang usually sinasabi ng mga taong unconverted. Yung mga taong merong self-righteousness. Wala naman akong kasalanan. Or kaunti lang naman ang kasalanan ko. Siguro, may unawaan naman ako ng Diyos. Yan yung usually kaisipan ng mga taong wala pa sa Panginoon. Pero ang pagkakaiba ng mga taong nasa Panginoon na, ang laging laman ng kanyang puso, ako ay makasalanan at nakahanap lamang ng habag kay Kristo. At yan naman ang totoo nating kalalagayan. Habag lang ang pwedeng makamtan natin sa buhay nito. Sapagkat we cannot be justified by works. Hindi tayo mapapawalang sala dahil mabuti ka, mabait ka, sa kapitbahay mo, sa magulang mo. Mga magagandang bagay yon. Pero hindi ka mapapawalang sala ng Diyos dahil lang sa iyong kabutihan. Kaya ang ating pagpapawalang sala ay sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Jesucristo. So, pinawalang sala tayo ng Diyos kay Kristo. Ito ang laman at pinakamalaking ideya sa ating binasang teksto. Mahalagang maunawaan natin ang kamalayan na maging kamalayan dito sa ating aral. Ano ba ang bunga ng napawalang sala sa Diyos? So, if you are being justified in Christ, may bunga ito. Tandaan din natin to. Tama, ako ay napawalang sala kay Kristo. Pero dapat maunawaan natin, ang isang taong pinawalang sala ay mayroong bunga para sa kanya ang pagpapawalang sala. So therefore, sa isang katanungan, paano ko malalaman sa buhay ko na ako ay pinawalang sala? Diba sabi ng banal na kasulatan, by their fruit you will know them, those who are false prophets. Sa bunga malalaman kung sino ka. Kaya dito sa ating tatalakayin, sasagutin natin ng isang napakalaking katanungan, ako kaya ay pinawalang sala na talaga ng Diyos? So, ang mensahe ngayon ay isang konklusyon mula doon sa mga previous texts na binasa natin beginning from chapter 4, 16 to verse 25. At ito ay pinag-uusapan patungkol sa pananampalataya ni Abraham, na ang Diyos ay nangako sa kanya sa kabila ng kawalan o taliwas sa mga bagay na kaisipan ng tao na siya ay magkakaanak pa dahil pinangakuan siya ng Panginoon at the age of 100 na mga anak pa siya at ang kanyang asawa ay maog, pero still hindi nag-waver ang kanyang pananampalataya dahil ito ay sinabi ng Diyos sa kanya.
So kaya nga, in this reason, God counted him righteous because of his faith. Naniwala siya sa Diyos. At yung paniniwala niya sa Diyos na ito, ang siyang naging dahilan kung bakit siya ay itinuring na matuwid sa harapan ng Diyos. So malaki ang gawa ng pananampalataya. Pero siyempre, alam natin sa doktrina natin, hindi dahil ikaw ay nanalig, kundi yung object of your faith. Sino? Si Jesus. Kaya ka napawalang sala dahil kay Jesus. Hindi ka napawalang sala dahil sa naniniwala ako. Not because of you, but because of who your faith being stand up for. Sino yun? Si Kristo. Kaya ka napawalang sala dahil kay Kristo. Dapat. Kaya in that sense, mahalaga yung ako ay napawalang sala because of Jesus Christ. Yung faith sa Kanya. At doon sa Kanyang ginawa. Parang election yan. No? Last Friday, isa sa mga naging topic dito, every Friday may gawain po tayo dito, 7 p.m. O pwede na rin 7:15. Usually, wala pang isang oras yung gawain dito. So you may come also kung gusto niyo. Pero isa sa naging topic doon is about election. Doctrine of election. Dahil tinatalakay po natin ang Book of Ephesians every Friday. So, isa sa mga tinalakay yung paghirang ng Diyos sa atin is in Christ. You are elected to be in Christ. Minsan kasi, ay ako elect kaya ligtas ako. In some sense, tama yun. Pero bago mo i-claim na ikaw ay ligtas, dapat maging mahalagang maunawaan nyo that you are in Christ. Kasi kung alam mo lang yung election and you are saved because you are elected by God, hinirang ka ng Diyos. Pero kung wala ka naman kay Kristo, hindi totoo yung sinasabi mong you are saved because you are elected. Kaya first and foremost, your election is in Christ. Kaya dapat, ikaw ay naka kay Kristo. Kung wala ka kay Kristo, hindi mo pwedeng maipagmalaki sa Diyos because of your knowledge that you are being elected by Him. How will I know kung ako ay hinirang ng Diyos? Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya na nagsasabing ako ay kay Kristo. And your life follow. Kung ikaw ay naka Kristo, nakasunod ang buhay mo dyan. Di ba? If anyone belongs to Him, if anyone is in Christ, must follow Christ. Not following the path of sin, but following the path of righteousness, which is in Christ. Kaya sa buhay ng tao, meron lamang dalawang direksyon. Kay Christ, papunta sa Diyos. Sa sarili mo, papunta kay Satanas. Kapag dumarating tayo ng crossroads ng buhay natin, and I'm sure lahat tayo dumarating diyan. Ito yung crossroads. Hindi mo alam kung saan ka papunta. May pakaliwa, may pakanan. So, dapat ang piliin mo doon yung papunta sa Panginoon. Hindi yung papunta sa kawalan. Kaya yan yung malalaman mo if you are really being elected by God. Papunta ka sa Panginoon. Okay? Now, for my first point, sabi dito, that we are, yung verse 1, tingnan niyo yung verse 1. Therefore, since we have been justified by faith. Okay? Tayo, sabi niya, sa makatuwid, tayong mga pinawalang sala ng Diyos. Okay? Kunyari, ikaw ay nanampalataya kay Kristo. So therefore, kung totoo pa nanampalataya mo, justified ka. Ano na nga yung ating meaning ng justification? Ang meaning natin yan, it follows that if you are being justified, the blood of Christ being atoned for your sin. Si Kristo ay binayaran ka sa pamamagitan ng kanyang dugo ang lahat ng kasalanan.
Ano pa ibig sabihin ng bukod sa atonement? Yun yung atonement, no? Na ang Diyos na galit sa atin ay na-appease. No? Nawala yung kanyang galit sa atin. In fact, ginawa niya pa tayong anak na dating kaaway. Hindi lang tayo na-atone sa ating kasalanan, kundi yung kanyang dugo ang siyang ipinagbayad. No? At tayo ay itinuring niyang sa kanya. Kaya yung propitiation naman, no? Na tayo ngayon ay inilapit sa kanya. Naging anak tayo niya. Tapos yung expiation naman, yung removal of sin. Nilayo niya tayo. Tapos inilapit sa kanya. At tayo ngayon itinuring niyang anak. So those are terms na natanggap natin nung tayo po ay na-justify. Napawalang sala sa ating Panginoong Kristo. Now, sa verse 1, sinabi dito that we are previously an enemy of God. Ewan ko kung naramdaman niyo sa buhay niyo yun. Nung panahon na na tayo ay wala pa kay Kristo, walang neutral. Ano ibig sabihin ko walang neutral sa buhay? Kung hindi ka kaibigan ng Diyos, kaaway ka niya. Okay? Mahalagang malaman yun. Hindi neutral na hindi ka kaibigan o hindi kaaway. Walang neutral. Dalawa lang ang posisyon ng tao. Kaibigan ka ng Diyos o kaaway ng Diyos. Okay? Kaya sabi niya rito, noong tayo ay pinawalang sala ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. That's point number 1. Kapag tayo na pinawalang sala ng Diyos, una, dapat may kapayapaan ka. Tama ba yun? Sapagkat ang ministeryo ng ating Panginoon ay isang ministeryo ng reconciliation. And that's what he said in 2 Corinthians 5:18-19, that we are being reconciled to God through our Lord Jesus Christ. He has this ministry of reconciliation. Kaaway tayo ng Diyos, nung namatay si Kristo, nireconcile niya tayo. Hindi na tayo naging kaaway ng Diyos, kundi tayo ay naging kaibigan ng ating Panginoon. At sinabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians 5:18 and 19 that in Christ, He reconciled the world to God and no longer counting our sin. Kaya kapag nagkaroon ng reconciliation, nakipag-reconcile na ang tao sa Diyos, siya ay napapawalang sala at nagiging kaibigan ng ating Panginoon. Now, ang banal na kasulatan ay nagsabi, all men, Jews or Gentiles, they are all sinners, thus an enemy of God. Romans 3:10-12. At marami pang mga passage sa Biblia, Romans 5:10, dati tayo mga kaaway ng Diyos. So yan ang kalalagayan natin. Sa James 4:4, tinawag niya nga rito na ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So, prior to Christ, tayong lahat ay kaaway ng Diyos before. Pero dumating ang time sa buhay natin na nakarinig tayo ng mabuting balita at naunawaan natin na napakalaki ng ating kasalanan. At naunawaan din natin na binayaran ni Kristo yung malaki nating kasalanan na yan at tayo ay kanyang pinatawad sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa kanyang pagpapatawad, ginawa niya tayong kanyang mga anak. So therefore, doon sa unang punto natin, ang kapayapaan ay magiging posible lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung wala tayo kay Kristo, kung yung katabi mo wala kay Kristo, siya'y kaaway ng Diyos. But the good news, pwedeng mabago ang mga bagay na yan. Kapag si Jesus, He has this ministry of reconciliation, na kung sa buhay natin, aaminin natin na tayo'y makasalanan, na tayo'y nagkasala at hindi tayo karapat-dapat sa ating Diyos. Sinasabi niya tayo, tinatawag niya tayo upang magsisi sa ating mga kasalanan.
ang tunay na pagsisisi sa kasalanan ay ang pagtalikod din sa kasalanan. Sapagkat ang natatanging kahulugan ng repentance is a change of mind. Magkaroon ng pagbabago ng kaisipan. Yung dating patungo tayo sa dilim, lumalakad tayo sa dilim, inayawan na natin ang kadiliman at lumakad tayo sa liwanag ng ating Panginoong Jesucristo noong panahon na sinabi natin sa ating sarili, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Gusto ko na ng isang bagong buhay na nagmumula sa iyo. Gusto ko nang lumakad sa liwanag na nanggagaling sa iyo at ayoko na sa buhay ng kadiliman. Walang kapayapaan kung wala kay Kristo. Yan ang isang katotohanan. Even though pilitin natin na mukhang maging mapayapa ang buhay natin, at the end of your day, at the end of time, makikita mo, mapapansin mo, na ang buhay mo sa isang katotohanan ay walang kapayapaan. Ang application, may mga bunga ito eh. Ang isa, di ba, kapayapaan. Ang pangalawang bunga nito, ayon sa ating teksto, sa pamamagitan din naman niya, nagkakaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang English version gumamit ng salitang obtain access. Bagamat ang dulo nito sinasabi niya to the glory of God. So meaning, yung access nito ay tumutukoy na dahil dati tayo kaaway ng Diyos, hindi tayo makalapit sa Kanya. You may be praying, no, sa luma nating buhay. Kaya minsan tanong nila, Pastor, kung ako ba ay wala pa sa Panginoon, at kung ako ay mananalangin, dinirinig ba ng Diyos ang aking panalangin? Yung wala ka sa Panginoon, malayo ka sa Kanya. Of course, wala. Kasi hindi siya yung walang nag-mediate sa iyo between man and God. Though, in some sense, no, ang Diyos sa Kanyang sovereignty, kahit hindi ka manalangin sa panahon na yun, mangyayari ang mga bagay na ginugusto niya sa buhay mo. So it's not because of your prayer, but it's all because of the plan of God. Kaya ang Biblia may malinaw na binabanggit. Sabi niya, ang panalangin ng makasalanan ay hindi niya dinirinig. Ngunit ang panalangin ng matutuwid, yung mga nakay Kristo ay kanyang dinirinig. So kung bakit nagaganap minsan na tila ang panalangin ng mga taong wala kay Kristo ay nagaganap din sa kanila, is just because of God's sovereignty. Pero ang dulo nun ay kamatayan. Pero ang panalangin ng isang matutuwid na sa Panginoon, ang dulo nito ay kapayapaan na nagmumula sa Kanya. So sabi dito sa ating teksto, na tayo ay magkakaroon, ma-obtain natin yung access sa Diyos sa pamamagitan ng justification. From under the state of being condemned, but now we obtain access by faith into His grace in which we stand. Kaya yung word na stand dito ay laging ginagamit sa Biblia na nangangahulugang ikaw ay nakatatayo sa harapan ng Diyos in complete confidence. May confidence ka before God. Ang salitang obtain access ay may kinalaman sa Old Testament practice. Noong unang panahon, sa Old Testament, meron tayong tinatawag na mga tabernacles o tabernacle, na kung saan inutos ng Diyos na gumawa ng tabernacle upang ito ay isang ekspresyon na ang Diyos ay namumuhay sa gitna ng kanyang bayan. Kaya ang mga Israel noon ay nakapaligid sa tabernakulo na ito at doon sila naninirahan at ang gitna na ito ay gitna na kung saan itinayo ang tabernacle upang sila ay sumamba dito. Ngunit doon sa tabernacle, ito ay nahahati, yung loob nito nahahati sa dalawa, isang holy place at isang holy of holies. Doon sa holy place, ang mga priest ay pwedeng magserbisyo sa pamagitan ng pagsindi ng incense. Pero ang pagpasok sa loob ng Holy of Holies, isang tao lang ang pwede, yung high priest. Even though they are priests, they are not qualified. Ang pwede lang pumasok sa banal, sa dakong kabanal-banalan ay ang high priest, na kung sino man ang itinalaga ng Diyos.
At magagawa niya lang yon minsan lang 1 taon na pagpasok doon. Kaya ang gagawin ng high priest, una, mag-aalay siya ng kanyang ng dugo ng hayop para sa kanyang kasalanan. At mag-aalay ulit ng hayop para sa kasalanan ng iba. Si Kristo, hindi niya kailangang mag-aalay ng dugo para sa kanyang kasalanan dahil wala siyang kasalanan. Kaya yung kanyang dugo na ialay ay para sa kasalanan ng iba. So kaya sabi ng banal na kasulatan, si Jesus minsan lang pumasok sa dakong kabalan-banalan at sapat na yon sa buong buhay nating pananampalataya. Kaya binuksan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, nung panahon na siya ay mamamatay na, o namatay na, napansin natin doon sa templo, nahati ang kortina. At ang pagkakahati nito ay mula sa taas pababa. Makapal yung kortina, pero ang pagkakahati mula taas sa baba. Ito ay isang pagkakahulugan na ang pagputol o paghati ng tela ay ang tao ngayon ay meron ng access sa Holy of Holies. Hindi lamang ang great high priest, kundi lahat ay makakapasok na sa dakong kabalan-banalan dahil sa dugo ni Kristo. At ito ay gawa lamang ng Diyos, hindi na gawa ng tao. Kaya nga ang kortina ay nahati mula sa itaas, pababa. Kung ang kortina ay mahati mula sa ilalim, pwede pong sabihin, pinutol yan ng pari. Pero hindi yun ang nangyari, ang pagputol ay mula sa Diyos. So ngayon, dahil sa ginawa ni Kristo, meron na tayo, we obtain access. Makalalapit na tayo sa Holy of Holies dahil sa gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa verse 2, binanggit niya, through Him, through Christ, we have also obtained access. Sa paano? Sa pananampalataya. Kaya napakahalaga yung pananampalataya dito. We have peace with God, we have peace with God, through Christ in faith, we obtain access before God through Christ, through Him. So our justification, that's the second fruit. Mga kapatid, ngayon makalalapit na tayo sa dakong kabalan-banalan ng ating Panginoon. Nung tayo noon ay nasa kabila pang pananampalataya, pumupunta tayo sa pare para tayo ay mangumpisal. At ang simbahan noon ay iniisip na ang pare, sa pamamagitan ng paglapit natin sa kanya, tayo ay mapapatawad ng pare sa pamamagitan ng pagkukumpisal, at yung pag-alis mo doon, merong kaukulang ipagagawa sa iyo bilang kapatawaran na yung kasalanan. Pwedeng pagawa sa iyo ay Ama Namin or Hail Mary. No? Pero yung ganitong kaisipan na para bang hindi ka makakapasok sa dakong kabalan-banalan ay kaisipang wala sa Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, now, pwede na tayong manalangin sa kanyang harapan. Pwede na tayong manalangin direkta sa Diyos because we obtain access. Hindi mo na kailangang dumaan sa tao para humingi ng tawad sa Diyos. Kundi dumirekta ka na sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at ikaw ay ipapatawarin ng Diyos kung lalapit ka sa Kanya. Sinasabi niya, ang sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy kailanpaman. So mga kapatid, yan ang isang katotohanan that if we are being justified, kung tayo nga ipinawalang sala, meron ka ng kakayahang lumapit sa Diyos. Kaya ang tanong, nasa pananampalataya mo ba yan na ikaw ay makalalapit na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Meron akong kaibigan nung araw, ang sabi niya sa akin, alam mo, Dodi ang pangalan ko. Hindi ako tumatawag kay Jesus. Kasi sa daming tao,
na tumatawag sa kanya, baka sobrang busy na siya. At ayokong mapagod ang Diyos, sabi niya. Kaya lang, saan ka tatawag? Kay Mary. No? Hindi rin obra yun, kasi that's unbiblical. Mary is not God. Hindi katulad ni Jesus. Ito si Jesus. May panalangin dito kay Jesus, naririnig ni Jesus. May panalangin doon kay Jesus, naririnig din ni Jesus. Kung saan mang dako ng mundo, may nananalangin, naririnig ni Jesus dahil siya Diyos. But Mary is human. She cannot do that. Kung may nananalangin dito, hindi niya rin maririnig kasi she's in heaven. Sabi ng Bible, walang extra kapangyarihan si Mary. Because she is just a perfect human in some sense. No? Kaya pa sinabing perfect human kasi siya yung ginamit ng Panginoon. In some sense, hindi nangangalang-wala sa kasalanan. May kasalanan din siya. Kaya nga, sinabi rin ng Biblia na pumapatungkol sa kanya na siya rin ay nangangailangan si Jesus na aking tagapagligtas. Tagapagligtas siya rin si Jesus. Bagamat siya ay isang, I should not use the word perfect. Siya ay isang, graciously na ginamit ng Panginoon para ipanganak si Jesus Christ. Kaya nga, Mary, full of grace. Yun yung ibig sabihin. Dahil ginamit siya ng Diyos upang ipanganak si Kristo. Pero yun lang ang role niya. She cannot be God. So kung siya ay narito, hindi niya mapapakinggan yan kasi hindi siya Diyos. Kung may nanalangin doon sa kanya, hindi rin mapapakinggan. Kaya nga, ang question dito, kung ang ibang tao ay nananalangin sa kanya, hindi ito umaangkop sa sinasabi ng salita ng Diyos. That now we obtain access before God through our Lord Jesus Christ. Ang sabi rin ng Biblia, there is no mediator between man and God but our Lord Jesus Christ. Kaya kung ikaw nananalig kay Kristo, kung alam mo si Kristo ay makapangyarihan, kung alam mo si Kristo ay Diyos, sa iyong mga panalangin, sa Kanya ka lamang lumapit. Walang ibang pwedeng magbigay ng pagpapatawad sa tao, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Yung iba nagsisigurado, pag nanalangin, kaya iba panalangin, Panginoon, dinadalangin ko sa iyo ang blah blah blah. Tapos sa huli sabi niya, Todos los Santos. Ano ibig sabihin niya doon? Lahat ng mga santo. Isama ko na kayo para sigurado. Kaya minsan ganyan yung pananampalataya ng mga Buddhist. Mga Buddhist naging Krisyano. So yung mga Buddhist, marami silang Diyos-Diyosan. Nung nakakilala kay Kristo, dinagdag lang sila si Kristo bilang isa sa mga Diyos nila. Hindi ganon. Meron lamang iisang Diyos, bagamat ang iisang Diyos yan ay nahayag sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Iba ang Ama sa Anak, iba ang Anak sa Espiritu Santo, pero meron lamang iisang Diyos. Kaya nga tinatawag natin yan Trinity or Triune God. Ang ginawa ng Ama sa atin, ipinadala niya si Kristo para mamatay, maghandog ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yun ang role ng Ama. Another role ng Ama, pinili niya among all nations kung sino ang kanyang ililigtas. Siya ang namili. Kaya sa kaligtasan, malaki ang ginawa ng Ama para tayo ay maligtas. Ikaw ay kanyang hinirang sa kabila na tayo makasalanan at ipinadala niya sa Jesus bilang tagapagbayad ng ating kasalanan. Ano naman ang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Siya ay sumunod sa Ama. Kaya siya ay pumarito. Inalay ang kanyang buhay para sa simbahan, para sa atin, sa mga nanalig sa Kanya. Ano naman ang gawa ng Holy Spirit? Ang Holy Spirit ay pinadala ng Ama at pinadala ng Anak. So, makita niyo yung difference, Ang Ama pinadala niya ang Anak. Pero ang Holy Spirit, hindi niya ipinadala ang Anak. Ang nagpadala ay ang Ama sa Anak. Pero ang nagpadala sa Holy Spirit, ang Ama at ang Anak.
Kaya sa theology, yung tinatawag na filioque. That God and Jesus Christ sent the Holy Spirit. Kaya napakahalaga ng role ng Holy Spirit sa buhay ng tao. Ano ang role ng Holy Spirit? Una, siya sa pamamagitan niya isinulat ang banal na kasulatan. Bagamat gumamit ng tao, totoo yan. Pero ang mga taong kanyang ginamit, they were being moved by the Holy Spirit to write down the Word of God. Kaya yung Bible na meron tayo, those were inspired by the Holy Spirit. Ngayon, paano ako maniniwala sa Biblia? Ang ginawa ng Holy Spirit, nanahan siya sa puso ng tao so that we may believe in the truth of the gospel. Kung wala ang banal na Espiritu, hindi ka maniniwala dyan. Kaya ang mga taong naniniwala lamang sa banal na kasulatan ay yung mga taong kinasihan ng Diyos mismo. Ang Holy Spirit ang mag-testify sa iyo na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. At ito dapat ang ating gamitin, panampalatayaan, maging pundasyon ng ating pananampalataya, hindi ang tradisyon ng tao, hindi ang gawa ng tao, hindi ang sinabi ng tao, kundi ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya ngayon, sa gawa ng banal na Espiritu, naniniwala ako sa banal na kasulatan. At ang sinasabi kayo ng banal na kasulatan, tayo ay may access na sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dati wala. But now I can pray before God. I can now stand before God because of Jesus Christ. Because He died for me. And the Holy Spirit lives in me. Kaya ngayon, meron na akong confidence lumapit sa ating Panginoon. Because of the works of the Holy Spirit in our life. Kaya napakahalaga ng gawa at kilos ng kainggan sa buhay natin. Kaya now, we have now access. Kaya kapag ikaw ay may problema, manalangin ka sa Kanya. Diretso sa pamagitan ni Kristo. Kaya nga sa ating katekism, ito sinabi. And this is true. Sa Biblia, ganyan. Kunyari, ang tanong ng katekism natin, pwede bang sabihin ng isang tao na Panginoon niya si Kristo at siya lamang ang tagapagligtas niya kung tumatawag siya sa mga santo? Anong sagot ng ating aral? Hindi. Kapagkat hindi niya kinikilala na si Jesus ang kanyang natatanging tagapagligtas. Pwede niyang sabihin si Jesus tagapagligtas. Pero hindi niya masasabi na si Jesus ang natatanging tagapagligtas. Malaki ang kahibahan ng natatanging tagapagligtas. Na si Jesus lamang talaga ang nagligtas sa iyo. Kaya ngayon, dahil kay Jesus Kristo, makatatawag ka sa Diyos because now you obtain access before Him. At ang maganda dito, sabi dito, sa Romans, sa verse 2 ng chapter 5, through Him we also have obtained access by faith into this grace in which we stand. Malaki yung aliyan. Makalalapit ka sa Panginoon na meron kang confidence that you may stand before God that Jesus Christ saves you. Alam niyo ba ang mangyayari kung wala si Jesus sa iyo? That one day, haharap ka sa Diyos but you cannot stand. Because God is so holy. Sabi ng iba, Pastor, mapagmahal di ba ang Diyos? Bakit niya ako paparusahan? Tama na ang Diyos ay mapagmahal. Pero mahal niya rin ang kanyang salita. At kung ano ang kanyang sinabi, ito ang kanyang gagawin. Kaya tayo, ang lahat ng ating mga kasalanan ay may kaakibat na kaparusahan. And we cannot stand before God one day. Hindi mo pwedeng sabihin, Ama, o Jesus, ako po'y mabait sa aking kapitbahay. Jesus, ako po'y mabait sa aking magulang. Jesus, ako po'y mabuting anak. Abay, kahit kay mabuting anak, mabuting kapitbahay, mabuting magulang, hindi yan sapat para ikaw ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba, ang nabuhay sa mundong ito na napakabuting anak? Kilala niyo ba ang isang tao na napakabuting anak talaga? Mapagmahal sa anak, mapagmahal sa magulang.
pero kaaway ng mundo at mamamatay tao. Si Hitler. Alam niyo ba, ayon sa mga historiador, si Hitler ay mabuting anak. Mabuti sa kanyang mga anak. Mabuti sa kanyang magulang. Pero libo-libo Hudyo ang kanyang pinapatay. So therefore, no one can stand before God. Di mo pwedeng sabihin, mabuti akong anak, mabuti akong magulang. Hindi yung kabutihan ng tao makapagliligtas sa iyo. Kundi tayo ay naliligtas lamang sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na siyang namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating makasalanan. And now, dahil sinabi rito, kung tayo lumapit sa Kanya, tayo'y napapawalang sala. At kung tayo napapawalang sala, sinasabi ng banal na kasulatan na meron tayong kapayapaan. At hindi lamang yun, we can now have access. We obtain access before God. Makalalapit ka na sa Kanya. Makatatawag ka na sa Kanya. Sa gitna ng iyong mga kalungkutan, sa gitna ng iyong mga problema ng buhay nito, pwede kang mayroong Diyos na malapitan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang magandang balita, hindi niya itinataboy ang sinumang lumalapit sa Kanya. Pero ang tanong, lalapit ba tayo sa Kanya? Ang hingi natin sa Diyos ay habag niya. Kapagkat walang sinumang makalalapit sa Kanya, malibang ilapit ng Diyos. So we pray before God that we ask God, no? Hingin natin sa ating Panginoon na tayo ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay lumapit tayo sa Kanya. So therefore our natural state was under God's condemnation. But God, in His gracious and merciful act, He set us free from all disposition. Okay? So that's our verse 2, no? That we are now obtained access. Last, sa pagmuling po natin. One, that now we have peace with God through our Lord Jesus Christ by faith. Secondly, that now we obtain access. We can now go to God freely by faith through our Lord Jesus Christ. So those are the fruit of our justification, that now we are being justified by faith in Christ. Pahuli, sabi niya rito sa verse 3 and the following, ito po ang nakaka-encourage. Na? Itong verse 3, minsan mahirap unawain ito. Kasi minsan tanong natin, Panginoon, bakit? Kung kailan ako nasa iyo, saka dumami ang mga problema ko sa buhay. Tatanda natin, even though we are in Christ, it doesn't mean that we are free of suffering. We can only promise what God has promised us. But God did not promise us that this life is a life without suffering. In fact, Jesus even, He said, that in this world, you will have tribulation. Sa mundong ito, maraming paghihirap. Because God did not promise that we can receive a life that is in fullness in this world, but only in Christ. Kaya sabi niya, not only, but we rejoice in our sufferings. Not only that. No? Ang gaganda sana yung bunga ng justification yung pagpapawalang sala sa atin, nagbubunga ng kapayapaan. Dapat pag ikaw ay na kay Kristo, may kapayapaan na. Nagbubunga ito ng, sabi niya, access before God. That we obtain access by faith to our Lord Jesus Christ. And lastly, sa teksto natin ngayon, sabi niya, not only this, hindi lang kapayapaan. Hindi lang that we have an access to God. Pero sabi niya, may isa pa. Ano yun? We are rejoicing in our suffering. No? Sana ano na lang kung akong gagawa nito, tanggalin ko yung suffering, we are rejoicing. Pero binagdag ni Pablo that we are rejoicing in our suffering. Kasi ang mga unang Krisyano,
Kung wala ka kay Kristo, it's hard for you to rejoice. Bakit? Lahat sila pinapapatay sa kanilang panahon dahil sa pananampalataya. Tingnan mo sa church history. Kapag ikaw ay Kristyano at may nagsumbong sa gobyerno na ikaw ay isang Kristyano, they have the right to get all your properties. At papapatay ka pa nila. So kung ako ang magsusumbong, yung property mo, magiging sa akin yan. May bahay ka, magiging akin yan, ako ang nagsumbong. You see, kung ano ang buhay na meron ng mga unang mananampalataya. Pero ano ang kakaiba sa kanila? Yet, in their sufferings, they are rejoicing. Hindi naman nag-rejoice ka because of your suffering, but because merong ibubunga ang sufferings natin sa mundong ito. May bunga yan if you are in Christ. Okay? Kaya sabi niya, we rejoice in our sufferings knowing that our suffering produces endurance. Okay? Ang ating paghihirap sa mundong ito, God did not remove all the suffering. In fact, baka lumaki pa ang suffering. Pero dapat magpasalamat ka dahil during your sufferings, kasama mo ang Panginoon sa buhay mo. Remember, yung footprints of the sands? Yung mga medyo may edad na, natatandaan pa yan. Yung mga bata, hindi na nila alam yan. Alam niyo ba yung istorya ng footprints in the sands? Kayo ba, alam niyo ba yan? Nasa ano pa kayo? Pero yung mga kabataan, sino ba ang mga, alam niyo ba kayo? Hindi na. Kaya alam niyo. Kabataan, usually, they don't know about the footprints in the sand. Okay, kwento ko yung footprints in the sand. Ito ay hindi na bago sa amin, pero bago sa inyo. Pero it's a good story. Noong panahon na masaya ang kanyang buhay, naglalakad siya sa may baybayin ng dagat. At nakita niya, there are two sets of footprints in the sand. Kaya happy siya because that is the greatest part of her life, of babae. Kaya happy siya, may two sets of footprints. Alam niya na nandoon ng Diyos. But time comes in the very sadness of his life, of her life. Sobrang bigat ng kanyang problema. At may napansin na rin siya doon sa footprint. Sabi niya, bakit isa na lang? Nung maayos ang buhay ko, I saw two footprints in the sand. Kasi sinasamahan mo ako. But now, ang lungkot ng buhay ko, why is it that there's only one set of footprints? Tinanong niya ang Diyos, bakit? At doon sa istorya, nag-respond ang Diyos sa kanya. Ito yung, kaya isang footprint na lang ang nakikita mo because ito yung panahon na buhat-buhat kita. Ito yung panahon na ako ang nagdadala sa iyo. It's not you that carry me, but I am carrying you during the time of your sadness. Hindi ako nawala sa buhay mo, kundi pinapangko kita at the time of your low experience in life. Hindi nawala ang Diyos sa atin. Kaya sabi dito, even the time of sufferings, He did not remove our suffering. Kaya, do not pray before God. Huwag kang maghingi sa Diyos na, Panginoon, tanggalin mo na yung sufferings ko. There is no such thing as prayer na gano'n. Ang sabi ng Biblia sa Lord's Prayer, Panginoon, iligtas mo ako sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, sa temptation. Alisin mo ako sa lahat ng mga temptations of life. Pero hindi niya, it must never be in our prayer that God please remove my suffering. And that is also the prayer of the Apostle Paul. Remove my sufferings. Ang sabi ng Diyos sa kanya, your suffering is perfect for you. Because at that time, you remember always what I have done for you. God did not remove our suffering. Do not pray, God, remove my suffering. If you pray like that, at bininig ng Diyos yan, sigurado yung oras na yun, patay ka na. Because that will only be then na mawawala ang sufferings natin if you're no longer in this world. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, ang hingilin mo sa Diyos, kalakasan.
because those sufferings produce endurance. Do not pray that God will remove your sufferings, your problems. But problems produces endurance. Ang problema natin, ako nga, dami kong problema. Baka may mga problema rin kayo, pero baka kung alam niyo yung problema ko, baka times 10 ang problema niyo. Diba, ang hirap, tapos ako yung teacher, ako yung pastor, ako yung nananalangin para sa bawat isa. Pero ang bigat pala ng problema ko sa buhay. Pero sabi ng Biblia, manampalataya tayo because the Word of God is true. Our sufferings produces endurance. Kaya, Lord, prepare my heart na lumakas sa mga problemang hinaharap ko ngayon sa buhay ko. Do not remove my sufferings because I always see you in my sufferings. Nakikita kita sa panahon na ako ay may malaking problema sa buhay. Hindi mo ako inalisan as you promised. Pero yung problema ko ito ay nagbubunga ng kalakasan sa buhay ko because of you. Kaya totoo yung katotohanan yung sinasabi na kung wala ang Diyos sa buhay ko, wala na talaga ako. Kung wala si Kristo o wala ang Diyos, we're nothing. We're trash. Kaya the very treasures that we have in this life, only Jesus Christ. Kaya nga siya tinawag sa Corinthians natin, yung treasure in the vessel. Kaya yung kahit kaganda nung yung play of George, kahit gaano kaganda yan, wala siyang value. Ang value niya kung ano yung nasa sa loob nito. Yung kahalagahan niya ay hindi yung yards of clay, kundi yung treasure na nasa sa loob nito. At sa Corinthians, sinabi yun, and that is Jesus Christ. Jesus is our only treasure. Tayo wala. We don't have any value. Ang value natin na kay Kristo. Ang worth ng isang jars of clay ay nandoon sa treasure na inilalagay ko. Kaya yung value natin is not because of you. We are nothing without God. But the value that we have is Jesus Christ inside us. Si Jesus ang nagbibigay ng halaga sa buhay natin. So sabi niya, pag ikaw ay nagsasuffer, dapat ang maging bunga nito, endurance, kalakasan. Natanong ko, pag kayo ba ay nasa panahon ng paghihirap sa buhay nito, nagiging malakas ba kayo? Naunawaan ba natin na sa ilalim ng kapahintulutan ng Diyos, pag naunawaan natin that we are justified. Kasi ito bunga ng justification na pinawalang sala ka na ni Kristo. Pinawalang sala ka at ang bunga nito. Even you are rejoicing in your suffering. At yung suffering mo nagbubunga ng kalakasan. Pagtsatsaga. Maganda nga yun eh, yung endurance, hindi nga kalakasan ang binanggit ng Tagalog version. Ang ginamit niya pagtsatsaga. Diba? May masungit kang asawa. Ipagtsagaan mo, kasi yung suffering mo sa kanya, nagtsatsaga ka. Ang mahalaga, yung umpisa. Ang mahalaga doon, napawalang sala na ako ni Kristo. Kaya yung asawa ko, pagtsagaan ko yan. Yung kapitbahay ko, no? Sobra na yung sufferings ko sa kanya. Eh yung sufferings mo, magbubunga ng pagtsagaan mo na lang siya kasi pinawalang sala nga ako ni Kristo. Yun yung base mo, pinawalang sala ka. Eh kung gawin sa iyo, gawin ng Diyos yung gusto mong gawin sa mga taong ayaw mo, delikado ka. No? Kaya tayo, sa kabila ng ating pagre-rebelde, masamang ugali, masamang pagkatao, pinawalang sala tayo ng Kristo. Kaya sabi niya, yung mga sufferings natin, magbunga dapat ito ng pagtsatsaga.
Kaya yung makikita mga asawa mo, isipin mo, pagtsagaan ko na lang to. Wala naman ikaw magagawa eh. Pagtsagaan ko na lang. Ay, ito pa. Yung pagtsatsaga daw, kaya yung word na endurance, may pagkakaiba siya sa patience. Yung other term kasi ng endurance sa Bible ay patience. Yung endurance, ang patience ganito. May example lang, naghihintay ka, pero nasa loob ka ng isang magandang lugar. May aircon. So, patiently, naghihintay ka, pero you're not enduring anything kasi okay naman yung atmosphere mo. Pero yung word na ginamit ng Bible, endurance. Kunyari, kainitan sa labas, tapos naglagay ka ng upuan sa gitna ng kalsada, naghihintay ka, pero ang init, uncomfortable. Yun ang endurance. Kaya ang Bible, pagdating sa salitang pagtsatsaga, ang ginagamit niya, endurance. Na sa kabila ng nakakainis na, sa kabila ng hindi magandang atmosphere, nagtsatsaga ka. Sinatsagaan mo yan. Eh kayo, di ba? Magulang, kung ang anak niya hindi maayos, sino pa ba magtsatsaga sa anak mo? Hindi kayong magulang. Di ba? Yung mga mahal natin sa buhay, sino ba magtsatsaga dyan? Siyempre kayo yun. Kasi ang pagpapawalang sala ng Diyos ay nagbubunga sa akin ng pagtsatsaga. At yung pagtsatsaga, ito maganda rito. Sabi niya, sabi ni Pablo at ito'y sabi ng Diyos. Kapag ikaw ay napawalang sala, yung iyong endurance nagpo-produce ng character. So character molder pala to. Kaya ito, ibig sabihin ito, yung sufferings mo, pwede siyang, at the end of the day, kung magpo-produce ito ng unang, unbreakable chain to. No? Dapat yung iyong pananampalataya, yung bunga ng pananampalataya mo, nagre-rejoice ka sa suffering. At yung sufferings mo, nagbubunga ito ng pagtsatsaga, meaning endurance. At yung endurance na ito, nagmumuhol sa iyo ng magandang pagkatao. Yung character dito sa Tagalog, yung mabuting pagkatao. Tanong ko sa inyo, yung pagtsatsaga nyo ba sa mga tao ay nagbubunga sa inyo ng pagiging mabuting tao o nagiging masama tayo? Diba, nakakainis yung kapitbahay ko na to. Tapos pinagtsagaan mo siya. Kasi yun ang unang hakbang mo eh. Tsagaan mo na lang ako. Kasi tsagaan mo, naging mabuti kang tao. Nagbunga ng kabutihan sa iyo. Pero kung hindi ka magtsatsaga, magbubunga ito ng kasamaan. Diba? Kung hindi maganda kapitbahay, magdidimandahan kayo na. Kasi hindi mo siya pinagtsagaan. Yung hindi ka, kasi yung, di ba, yung pagtsatsaga nga, yung sa kabila ng mabibigat na pressure sa iyo, pero naging matyaga ka. At nung naging matyaga ka, nagbunga ito ng magandang pagkatao. Naging pasensyoso ka. Yan ang yung character mo. Pag na-mold yan, alam mo sa taong pasensyoso, walang problemang pwedeng magpabagsak sa kanya. Kasi punong-puno siya ng pagpapasensya. Pero pag nawala na yung pasensya mo, kung hindi hospital ang punta mo, kabaong. Oo. Ano ba ang pinamagay niya? Na-stroke eka. Ang tawag doon. Nag-uusapan natin kanina na si Mark, nalagutan daw ng si ano pala yun? Si tatay ni Joshua. No? Nalagutan ng na-stroke. At lumabas daw ugat dito dahil sa, hindi naman galing sa galit yan. Pero ganun ang mangyayari. No? Pag hindi mo pinagtyagaan,
hindi ito magbubunga ng magandang pagkatao sa'yo. Pero pag natuto kang magtiyaga, tandaan niya na malaki ang bunga ng pagtiyaga. At pag pinagtiyagaan mo na siya, you may not change that person. That's one thing ha. Yung pagtiyaga mo, you may not change that person na pinagtiyagaan mo, but it will change you. Diba? If you can, sabi nga ng kasabihan, if you cannot change the world, change your heart toward the world. Kung hindi mo mapagtiyagaan yung ano mo, kunyari, yung asawa mo, hindi mo pagtiyagaan. Pa naman itong asawa ko, ang baho. At bigyan mo ng deodorant, hindi, nagbubungan ng maganda sa iyo. Kumain ka itong asawa ko, kausap ko na lang, gusto ko ng kapayapaan, pero lagi na lang problema ang dala-dala dito sa akin. Gusto ko kapayapaan. O di, gumawa ka ng pamamaraan. Pwede naman pakinggan mo siya, pinagtyagaan mo siya. Titigil din yan. Titigil din yan. Diba, ang mga taong madaldal, tumitigil din yan. Bigyan, patulogin mo. Ito, ayan, tulog ka ngayon. Titigil din yan. Mapapagod din yan sa kakangkangangalgan. Kaya pag nanguangan ka, ayaw mo lang siya. Maya-maya katahimik na yan. Ang naging bunga sa iyo, nung gano'n, nagtyaga ka. Nagtyaga ka na. Tapos, sunod na ginawa mo, dahil sa pagtyaga mo, naging advantage sa iyo. Naging mabuti ang iyong pagkatao. Ano pa? Pag mabuti na ang iyong pagkatao, nagpuproduce ito ng pag-asa. Kaya kung sa simula pa lang, hindi ka nagtyaga, hindi ka magiging mabuting tao. At kung hindi ka naging mabuting tao, hindi ka makakahanap ng pag-asa. Ibig sabihin, may pag-asa pa pala itong asawa ko kung pagtsatsaga mo. May pag-asa pa pala itong kapitbahay. Kasi kung hindi, wala nang pag-asa to. Diba? Parang ano yan eh, yung mga hindi nagtsatsaga, ganito. Kasi may nagkasakit sa pamilya. Diba yung mga unang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, ang prayer mo sa kanya, Panginoon, pagalingin mo po ang tatay ko. O pagalingin mo po asawa ko, Panginoon. Eh kung 6 na taon o 7 taon ka nang nagtsatsaga sa kanya, na 7 taon na paghihirap, ano na ang prayer mo? Panginoon, ulit mo na, ngayon na. Diba? Pagod na ako, hindi na ako makatulog. Ngayon na, kunin mo na. Diba? Hindi ka na nagtsaga sa kanya. Ayun, hindi tayo nawawala ng pag-asa sa buhay ngayon. And this is what God promised. Ito sa text, sabi niya. And character produces hope. Sa verse 5, ng Romans chapter 5, and I hope, and hope, sabi niya, yung pag-asa na ito, does not put us to shame. Hindi ka mapapahiya. Sabi niya. Because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has given to us. That's the fruit in sanctification natin. Our life with the works of the Holy Spirit. So sabi niyo mga kapatid, kung may pag-asa ka, hindi ka mapapahiya. At dinagdag niya yung reason. Because the love of God being poured out to us by the Holy Spirit. Diba? So, nawa, maging kalakasan natin itong word ng Panginoon sa atin sa umaga nito. This is my conclusion. 3 things that we receive in Christ according to our text, namely peace from God, grace of access where we can stand before God, and there will be no more condemnation. And lastly, hope from our sufferings. May pag-asa pa. And these 3 leads us to rejoice on the basis of what God has done for us. God, out of sheer grace, sent His only Son to die for our sin, and through His blood. God forgave us from all our sin,
and those who believe in Him, and delivered us from the bondage of sin into everlasting righteousness, not on the basis of our works. Sa krus, ikaw, Jesus, aking karamalan. Pahinga at kailanman, Diyos na aking hangganan. Kaya at pag-ibig mo ay aking naranasan. Kalwalhatian mo sa krus ay aking nasilayan. Doon sa krus, ikaw, Jesus, ang aking karamalan. Pahinga at kailanman, Diyos na aking hangganan. Pero ng Panginoon, ako ay iyong tulungan. Lumakad sa katwiran mo, ako ay iyong samahan. Doon sa krus, ikaw, Jesus, ang aking karamalan. Pahinga at kailanman, Diyos na aking hangganan. Tuloy na maghihintay, sa'yo'y magtitiwala, hanggang sa paraiso ay dalhin ang iyong biyaya. Doon sa krus, ikaw, Jesus, ang aking karamalan. Pahinga at kailanman, Diyos na aking hangganan. Magsiupo na tayo lahat. Tayo po ay dadako sa pagkakaloob.